ang pagpapatuloy ng ating kwento. Simulan na natin. Labanan mo na, Chris! Nung nakarang araw pa yung pabalik-balik rito at naghahamon ng tigbakay. Tugo naman ni Rex sa akin. O sige, Mang Bador. Kakasapo ako sa gusto niyong mangyari. Pero may isang kondisyon dapat. Hatian ang bihag at hindi bihagan. Sige, tari na. Kanya-kanyang tari tayo, ha? Total pariha naman tayong may alam sa pagkakod. Sagot naman ni Mang Bador habang nakangisi sa akin. Nilagyan na nga namin ng tari ang tandang ko habang si Mang Bador nasa ilalim ng kay Mito nakapwesto. Habang binantayan ni Tupper ang aming niluluto, kami naman ay tinarian yung aking tandang na pula. Dapat bihagan na lang sana, Chris. Sila ang naghamon sa atin kaya nararapat lang na bihagan ang laban. Wika ni Carlo dito sa akin habang hawak ang manok. Hayaan nyo na mga pre, upang kung sakaling matatalo tayo, may kalahating bihag tayo at kung sila naman, tayo ang makikihati sa manok nila, hindi ba? Sabagay, pero kaya lang naman naganap ito ng laban itong linggo na to. Dahil sa balibalitang may nakuha daw itong mutya ng ahas. Muling sagot ni Rex na siyang nagpagulat sa akin. Ha? Mutya ng ahas? Kanino? Sagot ko naman. Idi sino pa? Si Mang Bador. Kaya atat na makalaban ka dahil nitong mga nagdaang mga linggo, 4 na panalo ang sunod-sunod nitong nakamit. At dahil daw ito sa tangan nitong mutya. Nang marinig ko ang sinabi ni Rex, ay saglit naman ang pagsilay ko kay Mang Bador. Maaaring nagsasabi ng totoo itong kaibigan ko dahil halata nga naman sa likod ng nung dalawa, si Mang Bador at Kalando. At saktong makatapos naming maglagay ng tari ay ang pagsilapita ng aming kababaryo. Maya-maya pa ay lumapit na si Mang Bador, dala ang panabong. Oh, Mang Bador, tapos na rin tarian itong kay Chris. Magkano ba ang pusta? Wika ni Carlo. Okay na yata ang 3,000 piso. Dahil marami naman kayong mag-ambag-ambag, di ba? Ho? Ang laki naman yata ng pusta mo, Mang Bador. Akala ko ba libangan lang to? Bakit parang ang gana mo naman yatang sumugal ngayon? Sagot ko dito. Nang mga panahong ito, ay malaki na ang halaga na yon. Kapag meron kang 500, marami ka na ngang mabibili. Kasi ang kilo pa ng bigas noon, nasa 7 piso pa ang kilo. Tumawa lang noon si Mang Bador at sinabing, kaya naming tapatan ang pera na yon. Dahil sa kasali kami sa palaro. Mabuti na lang dahil merong nakipusta sa amin na aming kababaryo lang din. At habang nakatayo ako sa isang banda, merong bumulong sa aking isipan na isang tinig ng lalaki. Malaki ang boses na yon at sinasabing hilamusan ko raw ng tubig yung panabong ko. Yun lang ang mga lumitaw sa isipan ko at wala na yung mga usal na bigla-bigla na lang magpakita sa isipan ko. Sinunod ko ang bulong na yon at hinilamusan ko nga ng tubig yung manok at saka lumapit na sa lugar na paglalabanan. Isa pa! 300 piso ang kulang. Largada na. Wika ni Kalando, nakasama nito sa mga tao. Di pa man ako nakaatras para bitawan ang manok
Napansin kong kaagad hinagis ni Mang Bador yung tandang sa harapan ko. Doon ko napagtanto na pwedeng mutya ng ahas nga ang tanga nito, dahil sa ang isang ahas nag-aabang lang sa lupa sa magiging biktima nito. At habang papalapit na ang tandang nito, malaahas din ang galaw ng liig ng manok na yon. Paglapit nito ay kaagad sumunggab ang manok ni Mang Bador. Subalit hindi nito nahuli yung panabong ko. Kahit napakabilis ng galaw na yon, nakapagtatakang kaagad itong natakasan ng tandang ko. Maging si Mang Bador, napadilat ang mga mata dahil sa gulat. Sa bawat atake ng kanyang tandang, ay iniilagan lang ito ng panabong ko. Ang gagawin nito, iilag tapos may paangat na ganti. Nagtataka ako noon kasi hindi yun galawa ng isang manok na mataas ang presento ng dugo ng mga Amerikano na mga panabong. Kilala ang mga manok na ito na hindi umiilag at umiinda ng atake. Makalipas lang ang ilang minuto, dahil sa galawa ng manok ko, ay tila ba napagod na ang panabong nito. Bukod pa sa mga sugat na natamo nito, nang walang ano-ano ay tumakbo ang manok ni Mang Bador. Dahil dito ay nagtawanan ang mga nakakita sa laban na yon. Binibida ba naman kasi ni Mang Bador na kilala daw ang mga panabong niya na hindi umaatras sa laban. Maging si Calando ay bakas sa mukha nito ang pagkagulat habang nakatingin kay Mang Bador. Mang Bador, paano ba yan? Tumakbo sa laban yung manok mo, kaya amin na yan para mabiyak na. Wika ni Rex. Nakita ko si Mang Bador noon na tahimik, na tinatanggal ang tari sa putol na paa ng panabong niya. Nais ko pa sana nung ibalik na lang sa kanya ang bihag dahil nga sa buhay pa ito. Subalit sinabi nitong hindi niya tatanggapin ang manok na talunan na muling mapadpad sa bakuran niya. Umuwi ito dala-dala ang kalahati ng manok niya. Inaya pa namin itong makisalo sa amin, subalit tumanggi ito dahil marami pa siyang gagawin sa kanilang bahay. Makalipas ang mga oras, habang nag-iinuman, muli akong nakasagap ng kwento sa mga kaibigan ko. Ayon dito, magmula nang matalo ko ang 5 sa mga mandurumog ng mga dayo at yung 2 sa mga panabong nito, nawawala na lang ito ng bigla sa bayan. Subalit maring sinabi ng aking mga kakilala sa baryo na babalik ang mga yon para gumanti. Dagdag pa ng ilang taong nakaalam sa grupong yon na hindi basta-bastang aalis ang mga ito hanggat hindi nila napapatunayan na sila ang malakas at walang makakatalo sa kanilang hanay. Sa ilang mga minutong kwentuhan, ay unti-unti nang nagsisiuwian ang mga kasama namin sa inuman. Hanggang sa kami na lang 4 ang natira. Magdapit hapon na nun, kaya minabuting magpaalam na rin sa mga kaibigan ko. Pagkarating ko sa bahay, nadatnan kong niligpit ng aking lula ang mga nakabilad na panda nito. Nang makita ko nito, agad naman itong nagwika ng, "Krish, mabuti naman at dumating ka na. Kanina pa kitang hinihintay. Yung isa mong tandang nakawala sa tali nito. Ayun, kinarate yung mga nakatali."
Nang marinig ko ang sinabi ni Lola, ay agad kong tinungo ang kinalalagyan ng mga alaga ko. Nadatnan kong nakawala nga ang aking bulik. At mabuti na lang dahil hindi lumayo. Gawa ng sumasama ito sa mga inahing nakalaya din. Matapos kong ayusin at pakainin ang mga alaga, nagtimpla naman ako ng kape habang nasa pantawan ng aming bahay. Nay, kamusta naman dito? Hindi ka ba nababagot sa pangaraw-araw dito? Wika ko sa aking lula. Ayos lang naman anak. Sanay na akong mag-isa. Ikaw ba? Kamusta naman ang lakad mo? Ito ayos lang naman, Nay. O nga pala, Nay. Nakatanggap ako ng ginto sa palaro sa bayan kanina. At hindi lang yan. Malaki-laki din ang perang naiuwi ko. Nang sabihin ko at ipakita ang mga napanalunan ko, naghalong gulat at pagtataka ang reaksyon nito. Ipinaliwanag ko naman ng maayos ang bawat detalye upang hindi ito maghinalang galing ito sa pagnakaw. Nang matapos kong sabihin ay nakita ko namang naniniwala ito sa akin. Alam na alam kasi nito na totoo ang mga sinabi ko dahil minsan hindi ako nagsisinungaling dito. Dahil ayaw na ayaw nito na nagsisinungaling ako. Lumipas ang gabing yon na masarap ang aming ulam dahil sa mga pinamimili ko sa baryo. Hanggang sumapit ang kinabukasan at bumungad sa aming baryo ang isang masamang balita tungkol sa dalawang sabongerong natagpuang wala ng buhay sa may dulo ng baryo, malapit sa ilog. Hanggang sa kinausap ko ang aking lula ng isang umaga. Nay, sa ilang buwan kong pakipaglaban sa mga nilalang na ito, akala ko na iligtas ko na ang ating kababaryo. Akala ko sa pamamagitan ng pagtulong sa mga sabongerong nangangailangan ng tulong ko, wala nang maluloko. Pero nagkakamali ako, Nay. Ngayon, magmulang meron pa palang malakas na loob na mga masamang nilalang ang papasok dito sa baryo. Ngayon ko naunawaang hindi lang sa pagtulong sa mga sabongero ang kailangan kong gawin para tuluyan kong mapuksa ang mga nilalang na nanggugulo dito. Kailangan kong lipulin ang mga nilalang na pumatay ng mga kababaryo natin. Nakahanda akong maging ganung uri ng nilalang. Sabi ko naman sa aking lula. Alam mo, Chris, ang ganyang gawain ay maraming sakripisyo. Hindi ako tumutol sa nais mo. Subalit nga babahala ko para sa iyo, anak. Sa larangang pinapasok mo, marami kang makakabangga, anak, na mas demonyo pa sa mga nasilayan mo. Kung nais mo talagang maging berdugo para sa ganong mga nilalang, kinakailangan mong magtaglay pa ng ibang uri ng mutya na makakatuwang mo sa landas na iyong papasukin. Chris, pag-isipan mo ng mabuti ang iyong gawin. Tandaan mo, hindi lang individual ang makakalaban mo rito. Kapag natutunan ng matataas na nilalang ang gawin mo, hindi lang ikaw ang malalagay sa panganib. Kung ako lang, handa akong mamatay para lang sa'yo. Pero paano yung ibang taong meron ding pinoprotektahang pamilya? Sa ngayon, anak, sinasabi ko sa'yo, hindi pa sapat ang mutya ng durian na hawak mo. Nang marinig ko ang sinabi ng lola ko,
Ninais kong ngumisi na lamang at sumagot ng, "Alam ko na ho yan, ay. Kaya nga nakapagpasya na akong hanapin pa ang isa pang uri ng durian." Matapos ko yung sinabi, agad kong tinungo ang silid upang muling buklatin ang librong naiwan ni Lolo Turo. Labis akong naniniwala noon na merong naiwang mapa sa librong yon na makapagtuturo sa akin sa isang mutya ng durian. Maya-maya pa, bigla naman akong nagulat nang makita ko ang isang kulay tansong libreta na nakabaon sa pinakahuling pahina ng librong aking binabasa. Dala ng aking kuryosidad, agad ko naman itong binuksan. Bumungad sa aking mga mata ang nakasulat sa Latin na ibig sabihin ay ang nawawalang karunungan. Hanggang dito na muna ang ating kwento dahil meron tayong isa-shoutout. Simulan na natin. Shoutout kay Rodrigo Buslon from Bohol, Alicia. Edwin Bilena, shoutout from Himalalod, Negros Oriental. Shoutout kay Victor Asyong ng Calawis, Antipolo City. Francis Coramos from Molino, Bacoor, Cavite. Shoutout kay SB927, shoutout from Cebu City. Rol Bernal, Ayat Madaon, Masbate, shoutout sa'yo. Rilan Aman, shoutout sa'yo. Ariel Lolea, galing kay Denver Rojero, shoutout kay Lovely Estrada. Sherwin Nolfindo from Dumaguete, galing kay Singson, shoutout kay Ronel Cruz, Carmen Baring Cebu, at kay Jima Bidoredo. Hanggang sa muli, part 14. Salamat.